King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 177. Mahiwagang nayon. Huminga ng malamig si Zhao Fang. Hindi niya inaasahan na mag-transform ang Luo Haobao sa ganoong paraan. Ang kapangyarihan nito ay hindi tumaas, ngunit ang tunay na pagbabago ay ang implement ng mga elemental na katangian. Isang simbolo ng Ice Lotus ang lumitaw sa Luo Haobao, habang ang mga palaso sa loob ng panginginig ay nakakuha ng bahagyang asol na kulay. Ang isang bahagi ng kapangyarihan mula sa kristal ay pumasok sa busog sa pamamagitan ng pagpapadala sa pamamagitan ng string, at ang mga arrow ay malapit sa mga alon ng kristal, na sumisipsip ng kaunting enerhiya mula dito. Ngunit mula sa arrow noon, makikita ng isa na ito ay isang beses na gamit na item. Nag-isip ng malalim si Zhao Fang bago siya kumuha ng isang stick sa lupa at ipinutok ito mula sa Luo Haobao. So, ang stick ay tumama sa target nito ng malinis ngunit naghiwa-hiwalay na pulgada bawat pulgada, na naghahadjust ng isang layer ng yelo sa ibabaw ng target nang hindi ito ganap na tinatakan sa yelo. Mukhang nabago na, ang mga palaso lamang ang maaaring gumamit ng kapangyarihan ng yelo hanggang sa pinakamalaki nito. Naisip ni Zhao Fang sa kanyang puso. Nangangahulugan ito na ang natitirang 10 arrow ay mahalagang mga bagay dahil maaari nilang i-seal ang target sa yelo, at mula sa kapangyarihang ipinakita noon, sino man sa ilalim ng 4th sky ng Ascended Realm ay ganap na matatakpan kung tamaan. Ang mga nasa 4th at 5th skies ay hindi makakatakas sa maikling panahon, ngunit mayroon pa rin silang mataas na pagkakataon na manatiling buhay kung handa silang magbayad ng isang presyo. Bagamat ang isang tao sa 6th skies of the Ascended Realm ay hindi maselyuhan ng yelo, maaapektuhan ang kanilang paggalaw. Nakakabaliw ang epekto nito. Ang tanging pinagsisisihan ay ang mga asol na arrow na ito ay isang beses na gamit. Napagpasyahan ni Zhao Fang na kung ang mga arrow na ito ay ibabalik sa labas ng mundo, sila ay mababasag dahil sa pagbabago ng temperatura. Nagpatuloy ang lamig na nagmumula sa nagyayelong lawa. Si Zhao Fang ay nakatayo sa malapit at ang kanyang katawan ay nanginginig dahil ang kanyang bloodline power ay may limitasyon, at ang tagal ng epekto ng kanyang Scarlet Blood Fruit ay magtatapos na. Pumunta ka. Sumulyap si Zhao Fang nang hindi sinasadya sa nagyayelong lawa, ngunit sinabi sa kanya ng Loika na hindi ito ang kanyang kayamanan. Ito ay katulad ng Blood Moon Devouring Spirit Sword. Hindi niya ito makontrol. Kinailangan ni Zhao Fang na maabot ang True Spirit Realm para makuha ang misteryosong kristal na luha at ito ay siya ang may kapangyarihan ng kanyang bloodline. Ang iba sa True Spirit Realm ay maaaring hindi magtagumpay. Sa pag-iisip tungkol dito, naisip ni Zhao Fang na hindi ganoon kalala ang kanyang mga gantimpala. Ang Luo Haobao ay napalitan ng kristal at ang kapangyarihan nito ay tumaas ng kalahating antas. Ang isang beses na paggamit ng mga palaso ay nagbigay kay Zhao Fang ng ilang mga nakatagong card, at naramdaman din ng huli na ang kanyang katawan ay may mas malakas na panlaban sa lamig. Pagkatapos umalis sa nagyayelong lawa, si Zhao Fang ay tumungo sa direksyong timog silangan. Habang nasa daan, patuloy na bumababa ang temperatura. Malinaw na ang misteryosong pagkapunit ng kristal ay isang ipinagbabawal na bagay sa Sky Boundary Island, at aksidenteng nahawakan ito ni Zhao Fang, na nagpabago sa temperatura ng buong isla. Sa ilalim ng biglaang pagbaba ng temperatura, ang mga Yao Beast ay bumalik sa kanilang mga kuweba habang ang mga mahihina ay agad na namatay. Ang malalakas na Yao Beast lang ang hindi naapektuhan. Ito ay nagpababa ng kahirapan sa ikatlong yugto dahil ang posibilidad ng pag-atake ng isang Beast Horde ay bumaba ng husto. Hindi alam ni Zhao Fang na ang pagkilos na ito ay muling nakaapekto sa buong Floating Crest Trial. Pagkalipas ng 3 oras, isang kanyan ang lumitaw sa paningin. Ilang oras ang nakalipas, maaaring mukhang kanyan pa rin ito, ngunit ngayon ay isang bangin ng yelo. Sa mind map ni Zhao Fang, may ilang grupo ng mga hayop sa paligid, ngunit dahil sa pagbabago ng temperatura, marami sa kanila ang umatras pabalik sa kanilang mga kuweba, na naging dahilan upang mapadali ang paglalakbay ni Zhao Fang. Ang kanya na ito ay natatakpan ng isang malakas na hanay ng ilusyon, ibig sabihin ay dapat mayroong mali dito. Sa laki, ang lugar na ito ay kasing laki ng sinaunang nakalimutang hardin, ngunit ito ay nakatago sa kabaligtaran. Hindi alam ni Zhao Fang kung ano ang nasa loob ng kanyan.
Maaari itong maging swerte o kalamidad, walang nakakaalam. Dapat mayroong isang uri ng lihim dito dahil ito ay nakatago sa pamamagitan ng isang ilusyon na hanay. Si Zhao Feng ay lumipad pababa mula sa itaas at tumingin sa ibaba. Mula sa kanyang anggulo, ang kanyan ay tila isang itim na kailaliman na puno ng mga ulap. Lumitaw ang mahinang ingay at aura mula sa mga ulap na may ilang di makatwirang mga aura na mas malakas pa kaysa sa True Spirit Realm, ngunit bilang isang Array Master, si Zhao Feng ay halos ganap na lumalaban sa mga ilusyon ng enerhiya ng pag-iisip at, sa pamamagitan ng kanyang kaliwang mata, nakakakita ng mga pagbabago-bago ng array. Kapangyarihan. Hindi nakita ni Zhao Feng ang buong hanay kahit na ginamit niya ang kanyang buong kapangyarihan, ang nakita lang niya ay ang tanawin ng kanyan. Walang anumang itim na kailaliman o nakakatakot na Yao Beast King. Seng. Bumagsak ang katawan ni Zhao Feng sa hangin at lumutang patungo sa kanyan habang hindi pinapansin ang kapangyarihan ng illusion array. Paglapag niya, pakiramdam niya ay nahuhulog siya sa bangin, para siyang isang halimaw na bamuka ang bibig at nilagok siya. Gayunpaman, alam niyang ito ang array sa trabaho. Ito ay, pagkatapos ng lahat, isang sinaunang lugar. Kahit na mayroon siyang misteryosong kaliwang mata, hindi ito nangangahulugan na hindi siya mapipigilan. Matapos lumokso sa ere ng ilang beses, maganda siyang dumaong malapit sa isang nayon. May mga matatanda at bata, mga lalaki at babae na nakasuot ng napakasimpleng damit, at ang mga istruktura ay tila luma. Maanghang na mabahong tofu, 2 piraso para sa 1 sentimos. Matamis na iced show, 1 sentimos para sa isa. Kahit saan, naruroon ang raket ng magulong ingay. Si Zhao Feng ay may kakaibang pakiramdam habang nakatayo siya sa gitna ng palengke na ito. Parang walang kinalaman ang lugar na ito sa Floating Crest Trial, pero hindi niya akalain na magiging ganito ka-innocuous ang lugar na ito. Mukhang totoo, ngunit ang lahat dito ay ang kapangyarihan pa rin ng array. Napabuntong hininga si Zhao Feng sa kanyang puso. Ang kapangyarihan ng hanay ng ilusyon ay napakalaki at totoong-totoo. Maging ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay hindi lubusang makakita dito. Hindi niya maisip kung paano lumikha ang isang array ng napakalaking lugar ng partikular. May mga nagtitinda ng gulay, nagpapakita ng mga daya at maging mga gangster. Parang totoo lang ang lahat, at kung hindi dahil may misteryosong kaliwang mata si Zhao Feng, hindi niya malalaman na peke ang lahat ng ito. Kasabay nito, ang ilang karagdagang pag-iisip ay bumalot sa isip ni Zhao Feng. Ano ang layunin ng pamilihang ito? Para saan ito? Nauna nang nagsalita si Elder tungkol sa paglilitis at sinabi sa kanya na hindi lahat ay iginawad sa pamamagitan ng pagpatay. Sa totoo lang, kadalasang sinusubok ng matuwid na mana ang puso at kalooban ng isa. Kailangang matugunan ng isa ang mga kinakailangan upang makuha ang mga kayamanan. Hindi matanto ng mga normal na kalahok na ito ay peke. Sa makatuwid, dapat kong ituring ang lugar na ito bilang totoo. Isang ideya ang lumitaw sa isip ni Zhao Feng. Sinubukan niyang mangalap ng impormasyon mula sa merkado ngunit napagtanto niya na napakarami. Sa makatuwid, nagpa siya si Zhao Feng na gumala-gala sa paligid ng nayon ng casual, hanggang sa marinig niya ang galit na boses ng isang kabataan sa isang tiyak na punto. Kayong mga bastos, bitawan mo ang aking ina. Ang boses na iyon ay napakalinaw sa isip ni Zhao Feng, naiiba sa iba pang magulong boses. Kahit nawala ang kaliwang mata ni Zhao Feng, magagawa niya ang pagkakaiba. Sinadya bang pinahihintulutan ng ilusyon ang mga kalahok na marinig ito? Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Feng. Paglingon niya sa gilid, nakita niya ang isang lumang tindahan na nagbebenta ng mga bun at isang magandang babae na hinihila palayo ng 3 gangster. Bitawan mo ang aking ina. Isang kabataang nakasuot ng punit-punit na damit ang nakipag-away sa isa sa kanila. Pang! Sinampal ng isa sa mga gangster ang binata at umagos ang dugo sa kanyang mga labi. Emph! Ang iyong matanda ay sumugal at natalo, may utang na 3,000 pilak. Ang tindahan ay sumasakop ng 1,000 at ang iyong magandang ina ay maaaring pumunta sa iyong brothel upang bayaran ang utang. Mas mabilis kumita ng pera doon. Tumawa ang isa sa mga gangster. Pagtingin dito, alam ni Zhao Feng kung ano ang nangyari. Kahit na sa katotohanan, makikialam siya ng walang pag-aalinlangan. Higit pa rito,
may mataas na pagkakataon na ito ay bahagi ng paglilitis. Ang pinakamahalagang bagay ay na ito ay isang pagsubok sa matuwid na mana at ang pagtulong sa mahihina habang ang pag-alis sa masasama ay kinakailangan. Pwede bang umalis kayong tatlo dito? Si Zhao Feng ay sumugod at pinalipad ang isa sa mga gangster. Galit na bulalas ng dalawa at sinite siya mula sa kaliwat kanan. Ang cultivation ni Zhao Feng ay ginawa ng paisa-isa, at kahit na hindi niya gamitin ang kanyang true force, madali niyang matalo ang dalawang gangster. Ang tatlong gangster ay pinalipad lahat sa pamamagitan ng isang sipa ayon sa pagkakasunod-sunod at hindi na makabangon sa maikling panahon. Maraming salamat. Ang magandang babae at kabataan ay lubos na nagpapasalamat, ngunit nakikita pa rin ni Zhao Feng na nag-aalala ang babae. Little brother, ano ang pangalan mo? Tanong ni Zhao Feng. Ang pangalan ko ay Li Luan. Big brother, napakagaling mo noon. Paghangang sabi ng binata. Li Luan. Floating Crest Trial. Bumulong si Zhao Feng at nawalan ng pag-iisip habang nakatingin sa kabataang ito. Upang kumpirmahin ang kanyang mga hula, nagpa siya si Zhao Feng na maging mabuting tao hanggang sa huli at inayos ang lahat ng problema ng pamilya ni Li Luan. Ang mga gangster sa nayon ay binugbog ni Zhao Feng at ang huli ay nagsulat din ng ilang martial arts mula core level techniques hanggang high level techniques para kay Li Luan. Gayunpaman, matapos gawin ang lahat ng ito, wala pa ring nakuha si Zhao Feng. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso, hindi kaya nakatakdang makasama ang gantimpala. Palaging nararamdaman ni Zhao Feng na ang village na ito ay hindi kasing simple ng hitsura nito, ngunit limitado ang kanyang oras kaya nagpa siya siyang umalis pagkatapos ng isa pang araw. Alam niya kung saan naruroon ang mga lugar na may mga kayamanan, hindi niya kailangang matigas ang ulo na manatili sa isang ito. Sa ikalawang araw, nagpaalam si Zhao Feng kay Li Luan at sa kanyang pamilya. Big Brother Zhao, salamat sa lahat ng tulong mo. Ito ang pinakamamahal kong maliit na kutsilyo, at ngayon ay ibinibigay ko ito sa iyo. Iniabot ni Li Luan ang isang item. Nagliwanag ang mga mata ni Zhao Feng, ngunit ang di umano'y maliit na kutsilyo ay isa lamang luma, gatay-gatay na piraso ng metal na may nakaukit na berdeng hugis kidlat. Kinuha ni Zhao Feng ang maliit na piraso ng metal, agad na naramdaman ni Zhao Feng ang isang kalmadong aura na bumalot sa kanya. Matapos pagsamahin ang kanyang kamalayan sa loob, nasulyapan niya ang isang tanawin kung saan kumikislap ang berdeng kidlat sa hangin at giniba ang isang buong bundok sa isang hit. Kasabay nito, isang piraso ng impormasyon ang lumitaw sa kanyang isipan. Floating Crest Lightning Seal. King of Gods, Kabanata 178. Magsama-sama. Floating Crest Lightning Seal. Patuloy na hinihimas ni Zhao Feng ang gutay-gutay na piraso ng metal na ito pagkatapos niyang lisanin ang nayon. Sa mga tuntunin ng materyal, ang metal na ito ay napakakatamtaman ngunit naglalaman ito ng hindi kapani-paniwalang halaga ng layunin sa loob. Ang hangarin na ito ay maikli ngunit napakalalim na lumampas ito sa antas ni Zhao Feng. Ang pinakamaliit na gilid lang ng Floating Crest Lightning Seal na ito ang naiintindihan ko at ito ay dahil natutunan ko ang Lightning Wind Palm. Bumaling ang isip ni Zhao Feng. Matapos sumanib sa misteryosong kaliwang mata, ang kanyang pangunawa ay nakakatakot, mas malakas kaysa sa maraming mga henyo. Gayunpaman, kahit na mayroon siyang Lightning Wind Palm bilang batayan, naiintindihan lamang niya ang kaunting bahagi ng Floating Crest Lightning Seal. Higit pa rito, naramdaman niya na ang aura ng Floating Crest Lightning Seal ay katulad ng Lightning Wind Palm, kahit na ang una ay higit sa 100 beses na mas malakas kaysa sa huli. Gumamit lamang ng hangin ang Lightning Wind Palm upang kumukuha ng kidlat, samantalang ang Floating Crest Lightning Seal ay kinokontrol kaagad ang kidlat. Ano ang koneksyon ng dalawa? Naalala ni Zhao Feng na ang Lightning Wind Palm ay isang sinaunang kasanayan na hindi kumpleto. Kasabay nito, may mga makapangyarihang diskarte sa clan na nagpapahintulot sa cultivator na dominahin ang mga nasa antas ng kanilang cultivation. Ang ilan sa mga kasanayang ito ay nakuha mula sa Floating Crest Palace. Halimbawa, Northern Dark Heavenly Water ng Baymoy, ito ay nakuha ng Haiyon Master mula sa Floating Crest Palace. Mukhang hindi na-award ang Floating Crest Lightning Seal na ito dahil lang sa performance ko sa village. Napabuntong hininga si Zhao Feng sa kanyang puso.
Ang floating crest lightning seal ay tila may parehong pinagmulan tulad ng lightning wind palm. Binuksan niya ang kanyang kaliwang mata at kinopya ang tanawin ng lightning seal sa kanyang isipan, ngunit ang kapangyarihan ng eksena ay masyadong malakas. Kinailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang mental energy bago halos hindi makopya ito. Ginawa ito ni Zhao Feng upang ang bagay na ito ay tunay na kanya. Alam niyang hindi niya lubos na mauunawaan ang floating crest lightning seal na ito sa maikling panahon at sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin ng clan pagkatapos ng paglilitis. Baka kunin pa nila para sa sarili nila. Ayon sa mga patakaran, ang clan ay kukuha ng ilang kayamanan at magbibigay ng mga kontribusyon na puntos bilang kapalit. Matapos ilagay ang floating crest lightning seal, pumunta si Zhao Feng sa ibang direksyon. Nasa isip niya ang buong mapa ng Sky Boundary Island at ang mga lugar kung saan maaaring may mga kayamanan ay natag. Ang susunod na destinasyon ay medyo malayo, ngunit ang lugar na iyon ay sinuri ni Zhao Feng, ibig sabihin, ang lugar na ito ay maaaring espesyal o malaki. Ang resulta, ang kanyang unang target, ito ay isang ganap na ipinagbabawal na lugar, na naging dahilan upang bumaba ang temperatura ng buong Sky Boundary Island. Ang mga kayamanan sa loob ay hindi isang bagay na maaaring makuha niya. Ang kanyang pangalawang target, hindi pa rin maisip ni Zhao Feng ang floating crest lightning seal. Para sa ikatlong target, tinansya ni Zhao Feng na ito ay magiging katulad ng sinaunang nakalimutang hardin ng Beimoy. Sa paglalakbay sa isang tahimik na lugar, naramdaman ni Zhao Feng ang isang pamilyar na true force sa malapit. Brother Lin. Nakita ni Zhao Feng na 4 hanggang 5 milya ang layo ni Lin Fan gamit ang kanyang kaliwang mata. Ang true force na naglalabas mula kay Lin Fan ay malakas, na parang kakapasok lang niya sa third sky ng Ascended Realm kamakailan lang. Tiniyak ni Zhao Feng na nakaon ang kanyang eye patch at nakipagkita kay Lin Fan. Brother Zhao, hindi ko akalain na magkikita tayo. Tuwang-tuwa si Lin Fan. Itinuro ni Zhao Feng ang isang landas para sa kanya. May isang kanya na nababalutan ng hanay ng ilusyon 50 milya ang layo sa direksyong northwestern. Maaari mong subukan ang iyong swerte doon. Ang kanya na itinuro niya ay ang kanina lang niyang napuntahan. Gustong malaman ni Zhao Feng kung nahaharap si Lin Fan sa parehong ilusyon na katulad niya. Siyempre, walang garantiya ng tagumpay. Mula sa kanyan, mayroong isang nakatagong shrine 10 milya ang layo sa direksyong timog, maaari mo ring subukan ito. Si Zhao Feng ay may Lin Fan na isa pang lugar na may kayamanan. Si Lin Fan ay nakalusot kamakailan at siya ay labis na nagulat. Brother Zhao, mukhang alam na alam mo ang lugar na ito. Oo naman. Ilang araw akong nagsiyasat sa sitwasyon sa Sky Boundary Island. Nakita ko halos lahat sa loob ng 100 hanggang 200 milyang radius bago ako nagsimula. Ibinigay ni Zhao Feng ang puting mata habang sinabi niya na may kalahating katotohanan at kalahating kasinungalingan. Hindi maiwasan ni Lin Fan na humanga kay Zhao Feng nang marinig niya ito. Ang iba ay hindi ibibigay ang anumang kayamanan kung nakita nila ito, ngunit si Zhao Feng ay hindi man lang napunta sa kahit ano sa unang 5 araw. Ang huli ay unang nag-scout sa lugar upang alamin ang sitwasyon sa halip. May kasabihan. Ang pagkilala sa sarili at sa kaaway ay nangangahulugan ng tagumpay. Mula sa unang aksyon na ginawa ni Zhao Feng, makikita na ang kanyang layunin ay higit pa kaysa sa lahat ng iba pang kalahok. Pagkatapos magpaalam kay Lin Fan, nagpatuloy si Zhao Feng patungo sa kanyang ikatlong destinasyon. 6 na araw na ang lumipas sa Floating Crest Trial, 3 hanggang 4 na araw na lang ang natitira. Binilisan ni Zhao Feng ang kanyang mga yapak. Ang ikatlong destinasyon ay medyo malayo, ngunit sa kabutihang palad ang mga hayop na dapat ay nasa paligid ay nawala, na nagbigay daan kay Zhao Feng na maglakbay ng mas mabilis. Makalipas ang kalahating araw, dumating si Zhao Feng sa isang grass field. Dati, may mga pulutong ng malalakas na ibon na lumilipad sa kalangitan, ang bawat grupo ay higit na nakakatakot kaysa sa mga black blood bat sa ikalawang yugto. Ngunit dahil sa biglaang pagbaba ng temperatura na nagyelo sa buong isla, bumaba ng husto ang bilang ng mga ibong ito. Pinabilis ni Zhao Feng ang kanyang bilis at dumaan siya sa isang magandang hardin. Mayroong orihinal na isang malaking bilang ng mga makamandag na putakti na may pinakamahina sa kalahating hakbang Ascended Realm at ang karamihan ay nasa first at second sky.
Mayroong 10,000 sa kanila at kung ang isa ay hindi mapalad na mapalibutan sila. Bumantong hininga si Zhao Fang. Nagtago na ngayon ang kawan ng mga makamandag na putakti dahil sa lamig. Ang temperatura ngayon ay lubos na nakaapekto sa mga nasa first sky ng Ascended Realm at tanging ang mga nasa third sky o mas mataas lang ang makakapagpababa ng epekto ng lamig. Sa wakas nandito na ako. Nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Fang habang sinulyapan niya ang isang kastilyo sa harapan niya. Ang kastilyo ay nagbigay ng sinaunang aura at bawat ladrilyo na bumubuo sa kastilyo ay may mga marka ng oras. Sa laki, ang kastilyong ito ay kapareho ng sinaunang nakalimutang hardin ng Baymoy. Ngunit dahil natatakpan na ng yelo ang lahat, bumaba ang panganib. Pagkatapos maglakad sa loob ng kastilyo, naging maingat si Zhao Fang dahil ang mismong kastilyo ay mapanganib. Halimbawa, ang moat sa labas ay nagbigay ng nakakagambalang aura at si Zhao Fang ay naglabas ng isang sirang mortal na sandata at itinapon ito sa loob ng kulay abong itim na likido. Isang mainit na ingay ang tumunog ng ang sirang sandata ay madaling matuno. Kahit na ang sandata ay nawala ang hanay nito at mas mahina, ang mga normal na magsasaka sa Ascended Realm ay hindi man lang ito masira. Natahimik ang buong kastilyo at nagbigay ito ng madilim na pakiramdam. Si Zhao Fang ay nagmasid sa labas at nagbago ang kanyang ekspresyon. May mga bakas ng isang tao dito. Bumilis ang tibok ng puso niya. Nagkaroon ng dalawang posibilidad. Nagkaroon ng nakakatakot na hindi kilalang pag-iral. Isa pang alagad. Naisip ni Zhao Fang na mas mataas ang pangalawang posibilidad. Ding! Boom! Pang! Sa sandaling ito, ang tunog ng pakikipaglaban ay lumitaw mula sa kalaliman ng mga kastilyo. Nakatuon ang kaliwang mata ni Zhao Fang sa isang mukhang mayamang gusali at bahagyang natigilan siya sa kanyang nakita. Sobrang malas. Hindi ko sinasadyang naalis ang mga taong ito nang pumasok ako sa gitna. Mabilis na lumabas ang gulong-gulong figure ni Quan Chen mula sa mayamang gusali at sa likod niya ay dumating ang dalawang itim na nakabaluti na tao na walang mga palatandaan ng buhay. Nakikita ng kaliwang mata ni Zhao Fang ang material at nakita niya na ang mga taong nakabaluti na itim ay talagang mga makina na may energy substance na nakaimbak sa kanilang mga core. Mula sa kasalukuyang sitwasyon ang dalawang itim na nakabaluti na tao ay tila may lakas malapit sa fifth sky ng Ascended Realm, kung hindi nila maitaboy si Quan Chen. Brother Zhao, halika at tumulong ka agad. Nagliwanag ang mga mata ni Quan Chen nang makita niya si Zhao Fang, na nasa malapit. Tumaas ang kilay ng huli at likas na naglabas ng isang arrow mula sa kanyang quiver, ngunit bigla siyang huminto sa kalagitnaan ng paggalaw. Ang mga aswal na arrow na ito ay may epekto sa pag-ice silang ngunit ang mga ito ay isang gamit na bagay. Hindi sulit na mag-aksaya ng isang arrow para kay Quan Chen. Brother Quan, ang aking mga palaso ay malamang na hindi makatusok sa mga itim na nakabaluti na ito. Nag-flash ang figure ni Zhao Fang at tumalon siya sa ibabaw ng gate ng kastilyo. Si Quan Chen ay sumumpa sa kanyang puso, hindi siya tinulungan ni Zhao Fang, ngunit ito ay inaasahan. Sa kabutihang palad, hinabol lamang siya ng dalawang nakabaluti na itim ng 100 yarda bago bumalik sa gusali. Parang tungkulin nila ang pagbabantay sa gusali at wala silang pakialam kahit masira ang buong kastilyo. Brother Zhao, dumating ka sa tamang oras. Napakasama ng kastilyong ito. Sa wakas ay natagpuan ko ang core, ngunit ito ay lubhang mahirap. Bakit hindi ka makipagtambalan sa akin at maghahati-hati tayo ng mga kayamanan ng tig-50-50? Ngumiti si Quan Chen, ngunit isang flash ng lamig ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sige. Tumanggaw si Zhao Fang. Kaaway niya si Quan Chen simula nang pumasok siya sa clan at dati, langgam lang siya sa huli. Ngunit ngayon, nakarating na si Zhao Fang sa punto kung saan hindi na siya natatakot sa kalaban. Gusto ni Quan Chen na gamitin si Zhao Fang at kung may pagkakataon siya, patayin siya. Ito ang parehong plano ni Zhao Fang. Pumasok na siya sa kastilyo mamaya at sa tulong ni Quan Chen, makapasok siya sa core area. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon, ipapahatid din niya si Quan Chen. Pareho ang plano nilang dalawa habang naglalakad sila patungo sa gitnang gusali. Brother Quan, kahit 1 o 2 araw ka na dito. Siguradong marami kang nakuhang bagay. Tumawa si Zhao Fang habang sinulyapan ang buong bag ni Quan Chen.
Nakikita niya ang mga gamit-gamit ang kaliwang mata at alam niya ang presyo ng mga gamit na ito. Bagamat magaling sila, walang halaga ang mga ito kumpara sa Interspatial Bracelet at Floating Crest Lightning Seal na nakuha niya. Hindi. Kakapasok ko lang sa central area. Sa susunod na 3 araw, lahat ay hahabulin ng mga halimaw at wala na tayong mga pagkakataon pa. Nanguna si Quan Chen at agad na pumasok ang dalawa sa gusali. 2 hanggang 3 araw na ang dating dito at nilinis na niya ang labas ng lugar. Ang pinakamahal na lugar dito ay isang treasury na naglalaman ng maraming bagay. Gayunpaman, maraming mga bantay doon na ang lakas ay mula sa 4th hanggang 6th skies. Paliwanag ni Quan Chen. Lumutang ang figure ni Zhao Feng sa tuktok ng isang mataas na gusali at pinagmasdan niya ang tanawin. Kaagad, ang mga istruktura pati na rin kung saan inilagay ang mga gwardya ay nakita ni Zhao Feng. Sinabi lang ni Quan Chen sa kanya ang bahagi ng mga panganib at hindi niya sinabi sa kanya ang ilang mga nakatagong panganib. Malamig na tumawa si Zhao Feng sa kanyang puso habang sinusundan niya si Quan Chen at pumasok sa isang malaking bulwagan. Sa loob ng bulwagan, may ilang itim at pilak na nakabaluti na gwardya. Ang mga itim na nakabaluti na gwardya ay karaniwang nasa 4th hanggang 5th skies. Samantalang ang mga pilak na gwardya ay umabot sa 6th ski, o mas mataas. Kahit na ang isang kasing lakas ni Yang Gan ay mahihirapang makapasok sa lugar na ito. Hindi nakakagulat na gustong makipagtambalan sa kanya ni Quan Chen, kahit na magkaaway ang dalawa. Brother Zhao, nandyan ang kaban. Itinuro ni Quan Chen ang isang lumang silid na nagbigay ng aura ng mga espiritual na bagay. King of Gods, Kabanata 179. Pagpaplano. Siniyasat ni Zhao Feng ang treasury room na ito. Mula sa pagpasok niya, naskan ng kaliwang mata niya ang buong landscape, kasama na kung saan nakalagay ang ilang gwardya. May isang bagay na maaaring kumpirmahin. Ang lugar na ito ay talagang ang pinakagitnang bahagi at ang pinakaprotektado. Si Quan Chen ay gumugol ng 2 hanggang 3 araw na halaga para makarating dito, at hindi bababa sa 40 gwardya ang naalis upang makarating dito. Alam ni Zhao Feng na mayroong ilang daang gwardya sa loob ng kastilyo, at hindi madali para kay Quan Chen na makarating dito. Ang huli ay dapat na nagbayad ng mabigat na presyo kahit na siya ay nasa pinakamataas na 4th sky ng Ascended Realm sa lakas. Sa isip ni Quan Chen, hahayaan ba niyang kunin ng isang tao ang mga reward? Sa makatuwid, ang panukala ni Quan Chen na hatiin ang mga kayamanan na 50-50 ay talagang hindi makatotohanan. Naunawaan ni Zhao Feng na, sa pamamagitan ng paggamit kay Quan Chen, nakarating siya sa gitnang lugar ng hindi gaanong nahihirapan. Ang treasury sa harapan niya ay kasing laki ng lounge, kung hindi man mas malaki, at ang aura ng kayamanan sa loob ay maaaring magpatibok ng puso ng sinumang cultivator. Ang isang pahiwatig ng aura mula sa mga ito ay mas malakas kaysa sa isang normal na espiritual na sandata. Ang pandaman ni Zhao Feng ay mas matalas pa kaysa kay Quan Chen. Kung tutuusin, nakahawak na siya ng spiritual weapon dati. Napakahalaga ng mga espiritual na sandata at karamihan sa mga angkan ay mayroon lamang 1 o 2 na itinuring na parang isang heirloom. Higit pa rito, ito ay ang aura lamang mula sa kaban ng bayan, malamang na hindi ito kahit 100 ng tunay na aura sa loob. Brother Zhao, bakit hindi tayo maghiwalay? Ang isa sa atin ay ginulo ang karamihan sa mga gwardya habang ang isa naman ay pumapasok sa loob ng kaban at ninakaw ang lahat ng kayamanan. Napangiti si Quan Chen. Magnakaw. Brother Quan, huwag mo namang gawing masama. Walang may-ari dito, sino ang nakakaalam kung ilang taon na ang nakalipas mula nang mamatay siya. Kinukuha namin ito ng buong liwanag. Ngumisi si Zhao Feng. Oo, kunin natin ito. Matigas na tumawa si Quan Chen at pinigilan ang galit sa kanyang puso. Kailan pa nang ahas ang langgam na ito na kausapin siya ng ganito? Pagkatapos ay pinag-usapan ng dalawa kung sino ang mag-aakit sa mga gwardya at kung sino ang kukuha ng kayamanan. Iniskan muna ni Zhao Feng ang buong treasury at nahuli ang mga bakas ng array sa loob. Ang kanyang kaliwang mata ay halos hindi makakita sa mga dingding at makita ang mga linya ng tabas sa loob. Brother Zhao, ang iyong mga kasanayan sa paggalaw ay medyo mahusay, kaya walang gaanong problema para sa iyo na makagambala sa mga gwardya.
Siyempre, kung ayaw mo, kaya ko. Mapagbigay na sinabi ni Quan Chen, na parang hindi niya iniisip kung aling pagpipilian ang ginawa ni Zhao Fang. Malamang napipiliin ng karamihan ang huli dahil pakiramdam nila ay ligtas lang sila kung sila ang kukuha ng kayamanan. Sige. Gagambalin ko ang mga gwardya. Sagot ni Zhao Fang. Oo naman. Medyo nagulat si Quan Chen ngunit malamig pa rin na tumawa sa kanyang puso. Kahit ano pa ang piliin mo, chess piece ka pa rin na ipinapadala sa kamatayan nito. Una, kararating lang ni Zhao Fang sa kastilyo at hindi alam ang ilan sa mga nakatagong panganib. Kung pipiliin niyang gambalain ang mga gwardya, mas lalo siyang maaakit ng panganib. Pangalawa, kung pipiliin ni Zhao Fang na pumasok sa treasury, ang kailangan lang gawin ni Quan Chen ay gambalain ang mga gwardya at pagkatapos ay mawawala ng walang bakas, na nangangahulugan na ang grupo ng mga gwardya ay babalik sa treasury. Sa makatuwid, walang pakialam si Quan Chen kung aling pagpipilian ang ginawa ni Zhao Fang, dahil ang parehong mga pagpipilian ay nangangahulugang kamatayan para sa kanya. Mayroong humigit kumulang 20 hanggang 30 gwardya na nakatalaga malapit sa treasury na ang lakas ay mula sa 4th hanggang 6th skies, kaya ang pag-abala sa mga gwardya na ito ay isang mapanganib na trabaho. Ayon sa plano, kinailangan ni Zhao Fang na makagambala ng hindi bababa sa kalahati. Pang! Sinuntok ni Zhao Fang ang kasunod na airwave na tumama sa mga dingding ng treasury at niyanig ang buong silid. Ang treasury ay may isang array na nagpo-protekta dito, at sa sandaling ito ay tamaan, isang pulang glow ang lumitaw na nakakuha ng atensyon ng ilang kalapit na gwardya. Seng! So, lumabo ang pigire ni Zhao Fang habang umaakit siya ng 10 hanggang 20 gwardya patungo sa labas ng lugar. Sa mga gwardya na ito, humigit kumulang 10 ay nasa 4th skies, 4 sa 5th skies, at isang silver guard lang sa 6th skies. Magaling Brother Zhao. Tumawa ng mahina si Quan Chen habang ang saya at lamig ay sumilay sa kanyang mga mata. Matapos habulin ng napakaraming gwardya, marahil si Yang Gan lang ang naka-atres ng hindi nasaktan. Maging si Bimoy at ang kanyang sarili ay masusumpungan itong lubhang mapanganib. Higit pa rito, kakapasok lang ni Zhao Fang sa kastilyo at hindi alam ang alinman sa iba pang mga panganib. Ang figure ni Zhao Fang ay naging isang after-image habang ipinapaikot niya ang kanyang Heavenly Wind True Force sa sukdulan nito, ipinagmamalaki ang bilis na higit sa karamihan ng mga cultivators sa 4th skies of the Ascended Realm. Ito ay dahil naabot niya ang isang mataas na antas sa Heavenly Wind God Technique, at ang kadalisayan ng kanyang True Force ay mas mahusay kaysa sa mga normal na cultivators sa 4th skies. Higit pa rito, pinagsama ni Zhao Fang ang kanyang ilusyon na larawan ng isda sa kasanayang ito, na nagpabilis ng kanyang bilis kaysa kay Quan Chen. Bukod doon, ang mga gwardya na ito ay nakasuot ng mabibigat na baluti na nagpahusay sa kanilang mga depensa, na ang hadlang sa kanilang liksi at saklaw ng paggalaw ang tanging pananagutan. Gamit ang kanyang liksi, maging ang mga gwardya sa 5th at 6th skies ay hindi nakahabol sa kanya sa maikling panahon. Ang kanyang kaliwang mata ay nakakakita sa mga dingding at nahuhulaan ang ilan sa mga nakatagong panganib. Kung tungkol sa tanawin, mas pamilyar pa siya dito kaysa kay Quan Chen. Malapit na, naakit ni Zhao Fang ang mga gwardya na ito sa pasukan ng gusali. Sa oras na ito, ang mga gwardya na makakahabol pa ay ang mga gwardya sa 5th sky pati na rin ang isang silver guard. Ang bilis lang ng silver guard ang kapantay ni Zhao Fang, ngunit ang liksi nito ay mas malala. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay maaaring sumilip sa katawan ng gwardya at makita ang daloy ng enerhiya sa loob, na nagbigay daan sa kanya na mahulaan muna ang mga pag-atake ng iba. Nagtagumpay si Zhao Fang na makaiwas sa mga pag-atake ng silver guards ng maraming beses. Kung siya ay matatamaan, siya ay malubhang masasaktan, kung hindi man mamamatay, sa kabila ng kanyang silver wall technique na nasanay sa pinakamataas na antas nito. Ngunit si Zhao Fang, na may misteryosong kaliwang mata, ang kinokontrol ang buong sitwasyon. Matapos tumakbo palabas ng gusali, naging patag ang tanawin, na nagpahirap sa kanya na gamitin ito sa kanyang kalamangan. Ang distansya sa pagitan ni Zhao Fang at ng Silver Guard ay unti-unting umikli. Kapag naabutan siya ng gwardya at napigilan siya, darating ang 4 pang itim na nakabaluti na gwardya sa 5th sky, na halos ginagarantiyahan ang kanyang kamatayan.
Isang layer ng Asher Blood ang lumitaw sa loob ng katawan ni Zhao Feng na nagbigay ng malakas na aura ng kaluluwa. Agad na tumaas ang kanyang mental energy, concentration at senses. Ang kapangyarihan ng bloodline ay isang bagay na hindi naiintindihan mismo ni Zhao Feng, ngunit kitang-kita ang pagkakaiba. Ang parehong suntok na may kapangyarihan ng bloodline ay maaaring tumama ng 3,000 hanggang 3,500 kilo, samantalang ito ay 1,500 hanggang 2,000 kilo lamang kung wala ito. Sa sandaling ito, ang bilis ni Zhao Feng ay agad na tumaas. Q. Halos dumble ang bilis ni Zhao Feng at nalampasan pa ang Silver Guard na nasa 6th sky ng Ascended Realm. Ang huli ay maaaring may mataas na cultivation, ngunit ang kanyang bilis ay medyo mas mabilis kaysa sa mga nasa 6th sky. Sa isang kisap mata, naubusan na si Zhao Feng ng 10-10 yarda. Pagkatapos ay tumalikod siya at kinuha ang kanyang luho-hawbaw at binigkas ang isang asol na arrow dito. Habang nasa himpapawid, nakikita niya ang sitwasyon ni Quan Chen gamit ang kaliwang mata. Matapos makapasok ang huli sa kabangyaman at mahawakan ng hanay, hinabol siya ng kalapit na 10 gwardya, ngunit dahil maliit ang daan patungo sa kaban ng bayan, limitado ang bilang ng mga gwardya na maaaring dumaan ng sabay-sabay. Si Quan Chen ay napakatuso. Hinaranggan niya ang isang gilid ng pasukan at sinubukang kumuha ng ilang mga kayamanan habang nilalabanan ang mga ito sa parehong oras. Ang iba't ibang uri ng kayamanan ay naglabas ng dalisay at kaakit-akit na aura na nagpatibok ng kanilang mga puso. Pang! Sinubukan ni Quan Chen na kunin ang isang item, ngunit naharang siya ng isang layer ng puting ilaw at halos nasugatan. Gago! Ang lahat ng mga kayamanan ay may mga arrays sa paligid nila. Malungkot ang ekspresyon ni Quan Chen, sinubukan niya ng maraming beses at alam niyang hindi masisira ang mga arrays na ito sa maikling panahon. Mapalad na ang kanyang paglilinang ay tumaas ng malaki mula nang siya ay pumasok sa paglilitis. Mayroon siyang middle-grade mortal weapon, na ang ibig sabihin ay madali niyang mapatay ang mga itim na nakabaluti na gwardya sa 4th sky. Ang baliw na Zhao Feng na iyon ay malamang na namatay pagkatapos maakit ang atensyon ng napakaraming gwardya. Medyo gamaan ang pakiramdam ni Quan Chen matapos isipin si Zhao Feng. Sabay labas ng building. Beng! So, isang asol na bagay ang lumipad sa hangin at naging dahilan ng pagbaba ng temperatura sa malapit. Ang simbolo ng Ice Lotus sa luho-hawbaw ay biglang lumiwanag nang ito ay hinayla pabalik, at sa ilalim ng nagyayelong temperatura, ito ay naging isang transparent na arrow ng yelo. Ang arrow ay tumama sa Silver Guard at nabasag sa impact. Sa kasalukuyang lakas ni Zhao Feng, hindi siya makalusot sa mga depensa ng Silver Guard, lalo na kapag ang forte ng mga guard na ito ay depensa. Tumalon ang Silver Guard patungo kay Zhao Feng, hindi nasaktan. Gayunpaman, habang gumagalaw ito, bumagal ng kaunti ang mga pagkilos nito at nabuo ang isang layer ng yelo sa katawan nito. Isang nakakatakot na lamig ang kumalat 4 hanggang 5 yarda mula sa Silver Guard. Deng! 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 Ang mga itim na nakabaluti na gwardya sa likod ay natigilan sa kanilang mga hakbang nang pumasok sila sa lugar ng epekto ng lamig. Sa loob lamang ng isang hininga, ang 4 na itim na nakabaluti na gwardya sa 5th skies of the Ascended Realm ay naging mga ice sculpture. Tanging ang Silver Guard lang ang halos hindi makalaban sa lamig. Sa puntong ito, ang Silver Guard pati na ang 4 na itim na Armored Guard ay kinokontrol ng isang arrow ni Zhao Feng. Ang epekto ay mas malaki kaysa sa inaasahan ni Zhao Feng. Binuksan ng huli ang kanyang kaliwang mata at napagtanto na ang isang layer ng yelo ay umaabot sa mga bahagi ng gwardya, sa lalong madaling panahon ay umabot sa core kung saan nakaimbak ang enerhiya. Ang mga gwardya na ito ay walang buhay ngunit maraming bahagi sa loob. Kapag sila ay nagyelo, maaapektuhan nito ang dami ng inilipat na enerhiya. Sa hitsura nito, ang 4 na itim na gwardya ay natatakan sa yelo at hindi makakatakas sa maikling panahon. Ang Silver Guard ang lumalaban pa rin, ngunit kahit na makalusot ito sa Ice Seal, ang bilis nito ay mapipigilan. Pumunta ka. Hindi na nag-abala pa si Zhao Feng sa mga gwardya na ito at bumalik sa gusali. Sa gitnang lugar, si Quan Chen ay nakaharap pa rin sa mga gwardya, ngunit ang mga gwardya na ito ay tila hindi matalino kung hindi ay maaari na nilang ipatawag ang natitirang daan-daang mga gwardya.
Maliban kung ang isa ay nasa True Spirit Realm, walang sino man ang makakatakas sa ganoong buhos ng mga bantay. Dama pa si Zhao Feng sa isang rooftop malapit sa treasury at nanood ng palabas sa ibaba. Sa pagbabalik ni Zhao Feng, ang mga itim na gwardya na hindi naabutan kanina ay bumalik sa kabangyaman. Kabuuang 20 hanggang 30 nakabaluti na gwardya ang malapit ng palibutan ang kaban ng bayan. Natapos na ang batang si Zhao Feng. Nag-iba ang ekspresyon ni Quan Chen habang lumalazlas siya ng malakas, pinunit ang 2 itim na armored guard. Takbo. Binilisan niya ang takbo patungo sa labasan ng gusali, ngunit bago pa niya ito marating, isang silver cold ang pumasok mula sa kabilang direksyon. Si Quan Chen ay suminok habang nakatingin sa pilak na gwardya na ito na nababalot ng isang layer ng yelo. Hihihi. Bahagyang tumawa ang isang figure at pumasok sa loob ng treasury habang si Quan Chen ay tinutugis ng mga gwardya. Sa kasalukuyan, walang natitira pang mga gwardya sa paligid. King of Gods, Kabanata 180. Bundok ng Yelo. Ang figurang iyon ay talagang si Zhao Feng. Ang kanyang plano ay perpekto. Ang mga gwardya na tumutudyas sa kanya ay bumalik sa kabangyaman matapos siyang mawala, na pinilit si Quan Chen na tumakas kasama ang lahat ng mga gwardya na humahabol sa kanya. Nalaman ni Zhao Feng na ang lahat ng mga item sa treasury ay protektado ng isang array, na hindi masisira sa maikling panahon. Sa makatuwid, nagpasya siyang akitin muna ang atensyon ng mga gwardya, at pagkatapos ay hayaan si Quan Chen na harapin ang lahat ng apoy. Dahil sa kanyang kaliwang mata, si Zhao Feng ay may ganap na kontrol. Sa parehong mga merkado at larangan ng digmaan, walang mas mahalaga kaysa sa impormasyon, at si Zhao Feng ay may ganitong kalamangan, na nagbigay daan sa kanya na manalo sa bawat laban. Bahagyang natulala si Zhao Feng habang naglalakad siya papunta sa treasury. Pagkatapos, siya ay naging labis na nasa sabik. Mayroong isang malaking dami ng mga bagay sa loob. Ang ilan ay mga armas, ang iba ay mga collectible gaya ng sining, kaligrapya, baluti, mapa, at iba pang mga bagay na hindi niya mabanggit. Ngunit ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay maaaring makita na ang kalidad ng mga item na ito ay hindi simple at ang karamihan sa mga armas sa treasury ay hindi bababa sa spiritual na grado. Magiging simple ba ang mga collectible na ito na inilagay kasama ng mga spiritual na sandata? Masasabing ang halaga ng anumang bagay dito ay magpapabaliw sa sinuman. Gayunpaman, nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng nang mapagtanto niyang lahat ng mga bagay na ito ay protektado ng magkahiwalay na hanay. Ang mga array ay napakalakas at malamang na may kapangyarihan sa true spiritual realm, kung hindi man mas mataas. Ang tanging pagkukulang ay ang supply ng enerhiya ay nabawasan ng malaki dahil sa edad. Mayroong ilang mga item na may mga depekto sa kanilang protective array. Siyempre, hindi ito makikita ng mga normal na tao. Tanging ang mga tao tulad ni Zhao Feng, na may malakas na kaliwang mata, o ang mga nag-aral ng array ang makakakita nito. Ang kapangyarihan ng bawat hanay ng proteksyon ay hindi kapanipaniwalang malakas at maaari nilang ayusin ang kanilang sarili. Kung ang isang tao sa Fourth Skies of the Ascended Realm ay aatake sa isa sa kanila sa loob ng 2 hanggang 3 araw na sunod-sunod, dapat itong masira kahit papaano. Pagtatapos ni Zhao Feng, upang kumpirmahin ang kanyang haka-haka, nagpadala siya ng isang pag-atake sa palad sa isa sa mga item. Pang! Isang puting glow ang lumitaw at itinulak si Zhao Feng pabalik, ngunit inaasahan na ito ng huli at lumabas dito nang hindi nasaktan. Bahagyang lumabo ang ilaw dahil sa pag-atake ng isang tao sa Fourth Sky, ngunit pagkatapos ng ilang paghinga, muling nagliwanag ang madilim na lugar. Sa katunayan, kakailanganin ito ng 3 araw na oras, kung isa sa alang-alang na mayroong isang item na may mga depekto sa array. Kung ito ay isa na walang kapintasan, kakailanganin ng 10 araw upang masira. Kung mayroon lang akong isang tulad ni Yang Gan na makikipagtulungan sa akin at atakihin ito. Napabuntong hininga si Zhao Feng sa kanyang puso. Kung mayroong ibang tao, ang oras na kailangan ay mababawasan ng husto. Sa kasamaang palad, hindi siya sigurado kung patay na si Quan Chen o hindi, at ang huli ay hindi mapagkakatiwalaan. Para naman kay Yang Gan, Lin Fan at sa iba pa, nasa malayo sila, nahaharap sa sarili nilang mga problema sa kani-kanilang lugar. Walang ibang paraan.
Isa lang ang pagpipilian ni Zhao Feng at iyon ay ang lumaban ng mag-isa. Ito ay isang magandang bagay sa ganitong paraan bagaman. Ang lahat ng mga bagay ay pag-aari niya at sa kanya lamang. Susunod. Lumingalinga si Zhao Feng sa paligid para hanapin ang kanyang target. Napakaraming bagay sa treasury, kabilang ang mga armas, baluti, at iba pa. Ang buong treasury ay may halos 200 drawer na naglalaman ng mga bagay sa loob. Ang ilan sa mga ito ay walang laman, at ang mga bagay na nasa mga walang laman na drawer ay kinuha ng mga naunang kalahok sa hula ni Zhao Feng. Ang mga maaaring makapasok sa treasury at kumuha ng mga ganoong bagay ay hindi simpleng mga numero. Sa ilang daang drawer, 1/10 lamang ang may mga depekto sa kanilang mga array at iniskan ng mga mata ni Zhao Feng ang lahat ng ito bago dumaong sa isang target. Isa itong kalahating basag na transparent na balabal na tila salamin. Matapos ay lock ito, bahagyang kumaibot ang kaliwang mata ni Zhao Feng at ang kanyang bloodline power ay may pamilyar na pakiramdam. Nagbigay ang balabal na ito ng sinaunang aura, na hindi man lang umabot sa spiritual grade o kahit sa high-grade mortal weapon. Parang napaka-normal nito, kung gayon bakit ito ilalagay sa mga pambihirang bagay. Natitiyak ni Zhao Feng na ang balabal na ito ay hindi simple o may mataas na halaga ng pagkolekta. Kahit na nakakuha ako ng isang espiritual na sandata, wala itong silbi sa akin. Marahil ay kailangan kong ibigay ito sa clan pagkatapos ng trial. Kaya bakit hindi ko ito piliin? Nagdesisyon si Zhao Feng. Masyadong malayo sa kanya ang mga espiritual na sandata at may isang alamat na nagsasabing mayroong inheritance divine artifacts, na maaaring baliwalain ang cultivation ng gumagamit at maging ang pinakamakapangyarihang armas para sa anumang partikular na cultivation. Gayunpaman, ang inheritance divine artifact na ito ay napakabihirang at bawat isa sa kanila ay binabantayan na parang mga heirloom. Pang! 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 Binasag ni Zhao Feng ang drawer gamit ang palad at ang kasanayang ginagamit niya ay lightning wind palm. Pinakamainam na maperpekto muna ang kasanayang ito at sa bawat palad na ilalabas niya, mapapabuti ito ni Zhao Feng sa kanyang isip. Ang rate ng pag-atake ay pare-pareho. Isang hininga sa 2 paghinga oras na pahinga sa pagitan ng bawat palad, na nagpapahintulot sa kanya na tumagal ng mas matagal. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ni Zhao Feng ang tunog ng mga yabag, na dapat ay pag-aari ng mga umuurong na gwardya. Ang mga gwardya na ito ay hindi tanga. Kung nakita nilang may mali, tiyak na lalapit sila at mag-i-inspection. Kung maaari lang akong mag-set up ng soundproof array dito. Huminto si Zhao Feng at nag-isip siya ng malalim. Hindi masyadong mahirap i-set up ang mga soundproof array, ngunit ang problema ni Zhao Feng ay kulang siya sa mga materyales. Ito ang pinakamalaking paghihigpit sa mga master ng array. Kung wala ang mga materyales, walang magagawa. Siyempre, kung ang isa ay mayroon ng mga materyales bago, maaari nilang patayin ang isang grupo ng mga tao na mas malakas kaysa sa kanila. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang interspatial ring, na naglalaman ng lahat ng mayroon siya. Sa kasamaang palad, kulang ako ng 2 materyales. Umiling si Zhao Feng at sinubukan niyang mag-isip ng ibang paraan. Ngunit wala siyang magagawa sa 2 materyales na nawawala. Tama na muna para sa sandaling ito. Nakarinig si Zhao Feng ng bahagyang ingay at nakita niya ang isang figure na dumapo sa rooftop sa tapat ng treasury. Zhao Feng, para hindi ka namatay. Ang boses ni Quan Chen ay naglalaman ng pagtataka at galit. Ang mga aksyon ni Zhao Feng ay tumigas, mukhang minamaliit niya si Quan Chen. Sa pag-inspeksyon sa huli, nalaman niyang si Quan Chen ay may maraming sugat at benda, nagulo ang kanyang buhok at ang kanyang damit ay napunit na para bang siya ay ginahasa. Ang galit sa kanyang mga mata ay tila mas lalo pa itong lumalala. Shua! Ang figure ni Quan Chen ay napunta sa treasury. Ang kanyang layunin ay hindi ang mga bagay sa loob, ngunit si Zhao Feng. Patayin muna si Zhao Feng, pagkatapos ay kunin ang mga kayamanan. Malamig na tumawa si Zhao Feng at malakas niyang itinulak ang kanyang palad habang nakatayo siya sa pasukan. Partial Moon Flying Knife. Ikinaway ni Quan Chen ang kanyang espada at 4 hanggang 5 sinag ng matalim, mapanganib na liwanag ang tumalbog patungo kay Zhao Feng na may iba't ibang anggulo. Boom! Ang mabangis na palad ni Zhao Feng ay nagdulot ng pagkulog,
ngunit napaatras pa rin ito ng malamig na kislap ng liwanag ng espada. Si Quan Chen ay may mortal na sandata sa kamay, na nagpapataas ng kanyang pinsala. Mayroon din siyang mas mataas na cultivation at ang kanyang chilling moon technique ay umunlad sa ika-4 na antas. Kukunin ko muna ang buhay mong bastos. Nagpa siya si Quan Chen na tanggalin si Zhao Feng dahil ito na siguro ang huling pagkakataon niya. Wind Lightning Destruction. Si Zhao Feng ay nagpalipat-lipat ng kanyang true force at kakayahan hanggang sa pinakamataas at ang hagong ng kulog ay mas malakas pa kaysa dati. Ngunit si Quan Chen ay may isang middle-grade mortal weapon pagkatapos ng lahat, at nagawa niyang itulak. Sa ilalim ng desperado na sitwasyong ito, ginamit ni Zhao Feng ang maliit na bahagi ng kanyang bloodline power ng palihim, ngunit ang lakas ng kanyang mga pag-atake ay tumaas ng malaki. Pang! Palakas ng palakas ang tunog ng kulog. Sa wakas ay naramdaman ni Zhao Feng ang kanyang lightning wind palm na umabot sa tuktok nito at naging mas makinis, na para bang ito ay nasira sa isang tiyak na punto. Kasabay nito, ang kaunting floating crest lightning seal ay naintindihan. Wind Lightning Raging Dragon. Napaungol si Zhao Feng at lumitaw ang isang snake dragon na may mga sajetsit ng kidlat sa paligid. Ano? Ang lakas ng kidlat. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Quan Chen at sa sandaling nagsalubong ang dalawa, naging manhid ang kanyang katawan. Ang ika-4 na antas ng Lightning Wind Palm ay may tiyak na epekto ng pamamanhid. Ngunit pagkatapos na pagsamahin ni Zhao Feng ang kaunting floating crest lightning seal dito, ang orihinal na kasanayan ay bumuti. Pinilit ni Zhao Feng na palabasin si Quan Chen gamit ang tuloy-tuloy na mga palad. Kasabay nito ang paglapit ng mga kalapit na itim na nakabaluti na gwardya. Nakaiwas lang si Quan Chen at sinabi niyang may galit. Hindi ako naniniwala na maaari kang manatili doon magpakailanman. Hehe. Saan ka pupunta? Inilabas ni Zhao Feng ang kanyang luho-hawbaw at binigkas ang isang asol na arrow dito bago ito pinaputukan sa direksyon ng pasukan. Shua! Isang asol na palaso ang tumusok sa hangin at ito ay mabilis na tumakbo patungo kay Quan Chen ng may nakakatakot na lamig. Alam ng huli kung gaano kakilakilabot ang mga kasanayan ni Zhao Feng sa archery at agad siyang naglagay ng isang layer ng true force at ibinagsak ang sarili sa lupa. Shua! Ang asol na arrow ay kumamo sa kanyang balikat at tumusok sa isang bantay sa malapit. Walang anumang dugo na umaagos mula sa balikat ni Quan Chen, ngunit isang malamig na lamig ang kumalat mula roon at bumuo ng isang layer ng yelo sa ibabaw niya. Crack! Ang ice arrow ay nabasag at pinalamig ang lahat sa loob ng ilang yarda na radius. Sa 1 hanggang 2 paghinga lang, si Quan Chen at ang kalapit na 4 hanggang 5 gwardya ay lahat ay selyado sa pasukan. Sa pagsulyap sa mga ice sculpture, nakita ni Zhao Feng na si Quan Chen ay nagpapalipat-lipat ng husto sa kanyang true force, na gustong kumawala. Malamig na ngumisi ang una at muling binawi ang luho-hawbaw. Q. Isa pang asol na palaso ang ipinutok sa pasukan at pinalamig nito ang iba pang mga gwardya na tumatakbong tumawid. Sa loob lamang ng ilang paghinga, 10 estatwa ng yelo ang hamarang sa pasukan na parang burol. Hahaha. Mahusay. Isang palaso sa 2 ibon. Hindi napigilan ni Zhao Feng ang kanyang pagtawa. Naging hadlang ang ice hill, na nagtulak sa iba pang mga gwardya. Kapag sila ay malapit na, sila ay tatatakan din sa yelo. Ang lamig mula sa 2 palaso ng yelo ay nakapipinsala. Nakita ng kaliwang mata ni Zhao Feng ang yelo at nakita na ang true force, dugo at life force ni Quan Chen ay nagsisimula ng mag-freeze.